Nandito na ang pinakabagong talakayan na magsisilbing gabay at patnubay ng mga kabataan na naghahanap ng kasagutan sa mga problemang kanilang kinakaharap. Ito ang Youth on Air na mapapakinggan sa GBAM 792, Gabay ng Bayan. Tuwing araw ng linggo, may kwentuhan, May kantahan, may talakayan, kaya kinig na! Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Magandang buhay, kabataang Pilipino. Nandito na naman ang Youth on Air dito sa GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Magandang hapon, ako pala si Ate Jane na makakasama nyo. At ngayon, pero saglit lang, pag ganun, meron pa. At isa-isa sila magpapakilala. Ayan, good afternoon po. Kuya Maki is back. Wow. Good afternoon, Kuya Don, dito rin. magandang hapon, Ate Har, nandito po. Kamusta po kayo? Ayan, so, ay, nga pala, sorry. Sige lang. Ay, galing si Ate Hope po. Ayan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagkabuhay, no? So, tunghayan natin ang ating gospel for today, and ang ano namin po na yun, discussion is again sa pag ito, ano ba yan? Sige. Yan. Ang topic namin for today is pagbangon sa kamatayan. Ayan. So, Ate Heart, Yes? sabihin mo ano yung, bakit pagbangon sa kamatayan ang topic natin? Any idea for this gospel bago natin basahin? Pagbangon sa kamatayan. Para sa akin, yung mga pagsubok nung dumarating sa buhay. Di ba, once na dapat tayo, pero at the end of the day, babangon ka sa pagkakadaba. Kumbaga, tatayo kang... So, mag-a-uplift, no? I-uplift mo yung buhay mo, gano'n. Any idea para sa gospel natin? Bakit pagbangon sa kamatayan? Kuya Maki. Ayan. Para sa akin naman, kaya ang gospel natin ngayon ay tungkol sa muling pagkabuhay ay para ipakita sa atin or i-ready tayo na malapit na ang Holy Week na pagbabalik ng ating Diyos. Ayun. So, thank you very much sa inyo, no? So, sa mga gustong makita kami sa live, no? Actually, hindi kami live ngayon, audio lang. So, mapapanood kami, please, yun nga, maging updated, okay? I-like kami sa GVAM 792 sa Facebook using www.facebook.com/GVAM792, o panoorin kami or pakinggan din sa kami on live sa Ustream, no? www.ustream.tv/channel/GVAM. So, sa mga may Bible ngayon, ang natin na yun, no? Ang gospel is about yung pong natin, sa mga may Biblia sa inyo, kung may hawak kayong Biblia ngayon, ang gospel natin is, again, hindi siya vital statistically, no? Marami po siyang verse, no? Yan. 111. Yan. Yan lang po ang focus niya. 111, pero yung mga verse, 3 to 7, 17, 20 to 27, 33b, and to 45p. Ayan po. At ang magbabasa ng ating gospel ngayon ay si Ate Har. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid ng babae ni Lazaro, Panginoon,
ang kaibigang mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro, bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw na nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalaman kong kahit nila'y ibibigay sa iyon, ang Diyos ang anuman hiningi niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesayas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siyang inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tignan ninyo. Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilang, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungit na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo ako dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang naniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas na si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, sa mga gusto pong sumabay po sa aming talakayan for this Sunday. Yun nga, or sa linggong pong ito, sa mga gustong sumubaybay. Huwag po kayong mag-atubiling. Ako yung dalawa pong pwede nyo pong mapuntahan, no? Unang-una po, kung online kayo, nakikinig sa amin, or sa cellphone nyo, no? Minsan meron kayong wifi connection, no? Meron po tayong, or meron kayong Facebook, no? I-type nyo lang po doon sa ating Facebook, i-search nyo lang po, Youth on Air. Then, yun, pwede po kayong mag-message. Mag-message, magbigay ng reflection, sumabay sa aming talakayan hanggang mamayang 6 p.m. Yun.
pwede po kayong sumabay. Or, kung may load kayo, no? Or kung gusto nyo mag-text, yung diretso po sa amin, ang numero namin 0906-204-9680. 0906-204-9680. Yan po ang aming numero. Ayan po. Yan ang aming gospel for today, or yan po ang mabuting balita po this Sunday. At it talks about kamatayan, no? Kamatayan, death, and pagbangon, resurrection. Hindi, pagbangon sa kamatayan. Parang resurrection siya, no? Kasi si Lazaro, parang, ano siya, no? Bumangon siya sa pagkamatay. At, alam mo yun, yung, that's how powerful God is, or that's how powerful na nakikita ko sa gospel na yun, no? Sana nasa panahon tayo ni Kristo, no? Kahit mamatay ka uli, ganyan, ay mag-suicide na ako, tapos, hindi naman. Yung ano, yung parang, may chance ka pang mabuhay, alam mo yun? Yan. Yun, may dadagdag ako mamaya sa talakayan natin. Ayan. So, meron po kami mga list questions dito. Meron po kami mga katanungan for today. And kung gusto niyo po sumabay sa amin, yung pong hotline po namin, yun nga, yung huwag kayong mag-utubiling mag-message or mag-notify. Ay, mag-message po kami. Ay, mag-message po kayo, no? Youth on Air sa... I-type niyo lang po sa search sa Facebook, and then sa ano naman po, sa text po, yun po yung number namin. Once again, ang number po namin ay 0906-204-9680. Ayan. Pwede po kayo sumabay sa talakayan, at pwede nyo rin pong answerin ang aming mga katanungan. 4 na question po every Sunday. Dito po, ayan. So, ang aming title ng talakayan na yan, pagbangon sa kamatayan. And yung first question po namin ay, kailan mo naramdaman na pagod ka na? Ayoko na? Gusto ko nang mamatay. Ayan. Lagi po natin sinasabi yan. Hindi sumasagi sa sarili mo na, lalo na sa mga nagtatrabaho dyan, estudyante. Hay, nako, pagod na ako. Ano ba to? Gusto ko nang mamatay. So, lagi natin sinasabi yan, no? Bakit, sa papaano nyo nararamdaman nyo? Kailan nyo nararamdaman nyo? Dali lang pong question to. So, kung gusto nyo pong mag-share about doon, or kung may nararamdaman kayo na ganyan, at yan ang linya nyo, i-message nyo lang po kami. So, madago tayo sa first question. Yan. Kailan mo naramdaman na pagod ka na, ayoko na, gusto ko nang mamatay? Unang-una po, ito naramdaman ko, to be honest, hindi sa ngayong linggo, no? Naramdaman ko yan nung nagtatrabaho ako. Unang-una po, bakit napagod ako? Bakit nasabi ko to? Kasi unang-una puyat ako sa trabaho. Pangalawa, I was bullied. Okay, binubully din ako sa trabaho. Tapos, pangatlo, pressured ako. So, kung titignan mo, sa workplace lang yun sobrang, stress. Stress na nga yung trabaho ko, stress pa yung lifestyle ko, stress pa yung work ko. So, saan ako, no? So, ganun po yung naramdaman ko. At sinabi ko sa sarili ko, ayoko na. Gusto ko nang mamatay. In some instance, gusto kong mag-give up. Give up na, in a sense na, aalis ako. Hindi po yung magpakamatay. Pero yan din yung sinabi ko, kasi pagod na ako. Second thought po na ginawa ko is yung pong na-inlove ako. Ayan. Inaamin ko po yan, no? So, pero, yan. Yung pinaka-tough for this Sunday, this
yan, yung pinaka-tough question, yung parang ayaw mo na ng buhay mo. Bakit mo kaya inaayawan yung buhay? Meron bang nangyari sa'yo na para bang sobra-sobra na? You know, recently lang, no? Siguro last month ko lang. At kahit yung mga ka-utopians ko dito, they know what happened to me. And, yun nga, lagi ako nag-share sa kanila, no? Ano bang magandang gawin? Yan. Alam nila yan. Sa mga ano. Pero, there's something that God had realized to me. Sabi niya, huwag mo sukuan yung buhay. Hindi dahil natalo ka dito or hindi dahil ni-reject ka, susukuhan mo yung buhay. Sabi niya sa akin, huwag. Kasi ako yung gumawa niyan eh. Sayang naman. At sayang hindi kita makakasama kung mabawian ka man. Sabi niya sa akin. Yun po ang, hindi specifically, pero pinarealize niya yun sa akin. Kasi recently kasi yung pangalawa ko pong sinabi, nasabi ko na naman tong statement na to. Kasi nga, yun nga, I was challenged at hindi ko expect na darating yung taong yun sa buhay ko. Kaya yun. Ayun po, yan po ang ating question yun po yung question for this day. At nag-share po ako, one of the reason why sinabi ko to, unang-una po ay sa stress ako. At the same time, yun nga, na-in-love po ako. So, yun po yung na-share ko po sa inyo for the first question. And kayo po, kung meron po kayong gustong ma-share bago po kami dumako sa iba po na yung pong mga kasama po natin na yun, no? You could just text and message us para mabasa po namin. Maganda po nandito na kasama namin kayo na nagtatalakayan. Ayun po. So, madago tayo kay Ate Hope. Sige, alam ko nag-iisip siya kanina pa. Ayan, kailan mo na sinabi na pagod na ako? Ayoko na. Gusto ko lang mamatay. Ayan. Actually, no, na ko yan nung high school ako second year high school to be particular. Nasabi ko talaga sa sarili ko na ayoko na, pagod na ako. May times nga nun muntik na akong, alam mo na, last, nagbasag ako sa salamin tapos I almost, got myself hurt. Tapos, yun nga, yung reasons dahil na ko yun kasi, yun nga, parang feeling ko nagiging disappointment ako sa family ko. Mm-hmm. Tapos, yun din, isa din doon yung stress. Kasi isa din doon yung parang, I had this na parang, nakaya sabihan. Meron ako parang naging sakit noon na, parang, ay, ba't nangyayari sa akin to? Parang, bakit sa akin pa nangyari? Bakit ako yung nagkaroon ng ganitong sakit na gano'n? Yung gano'n. Tapos, na-experience ko talaga yan. Tapos, hindi, actually, nung last February lang na to. Yan, na-experience ko na naman yung pagod na naman ako na parang ayoko na naman ulit. Kasi yun nga, parang bumabalik yung nangyari sa akin nung second year high school ako. Yung parang gano'n. Yan, sa family. Meron ka, syempre may problema ka sa bahay nyo. May problema ka rin sa sarili mo. Yung parang ganyan, di ba? At sa youth, di ba, na-experience naman talaga natin yun na parang kahit saan may problema, kahit saan nakaka-experience ka talaga ng mapapil mo talaga na parang pagod ka na parang hindi mo na alam yung gagawin mo sa sarili mo. Ayun. So, kayo ba na-experience nyo ba yung katulad ng kay, Ate Hope na disappointment, lalo na sa mga relatives, no? Lalo na pag, ito kasi, bakit ganyan siya? Lalo na, pag may handaan, parang niluluto ka lagi, di ba? Nagigisa ka. So, nakaka-pressure yun, actually. Na, parang, kung nga si Jesus, siya nga buong town eh. Yung pakita lang siya sa palengke. Ay, ito yung yung kilala ka. Bibili ka lang ng patatas, ganyan, mo. Ito ba yun? Yung yung ganito, ganyan, no? Nakaka-pressure. Kayo po ba, ganyan din nararamdaman yung disappointment? Na parang, anong ginawa mo para
ma-divert yun? Anong ginawa mong ano? Para mawala yun. Mm. Ano, parang, minsan kasi parang may tayong self-realization. Saka ano yung, parang Okay. time sa sarili mo. Bigyan mo ng Yes. time, lumayo ka muna sa mga nakaka-apekto. At ba't hindi mo siya tinuloy? Bakit hindi mo siya tinuloy? Yun, kasi nagkaroon ako ng parang biglang, nagpa-feel sa akin si God. Parang, Parang mayroong tumubok na oo, gano'n, no? parang Oo, parang, tama. ba't mo gagawin yan, di ba? Hindi pa naman huli yan lahat. You That- don't have to, yung mga ganyang bagay. Tapos parang exhausted ka na, namamawis ka na, umiiyak. Oo. Actually, Nakakulong ka ganun sa po kwarto, talaga. mamaya, hindi nila nalaman. Oo. Ganun po kasi yung mga kabataan na yun. Oo. Ikaw, kung nadatnan mo kami ngayon, ang tanong namin ay, kailan mo naramdaman na pagod ka na? No? Na ayaw mo na yung buhay mo. Ayan. Yan po yung shinare namin. Kay Ate Hope, no? Na sabi niya, disappointment. At nagtangka rin siyang yun nga, bawian niya yung buhay niya. Pero hindi niya ginawa dahil alam niya sa sarili niya na habang may buhay, may pag-asa. Yun. Wow. Yun. Kaya Hope ang pinili niyang pangalan ay dahil doon. Yun po, thank you kay Ate Hope. At madako tayo kay itong tumitingin sa akin, si Kuya Don. Ikaw naman, Kuya Don. So, actually, nung sinad mo sa akin itong notes yesterday, itong first question na talagang, tamaan talaga ako personally sa first question na to kasi, I've been struggling with, meron talagang times na talagang, napasuko na talaga ako. I felt like no one, I have a lot of problems talaga. I have a lot of personal issues, a lot of problems at work, and I just felt like no one wanted to help. And I'm feeling everyone is just leaving. Everyone just iniwan na ako, and then there's like no one's there to help me. I just wanted to die, to be honest, talaga. And I didn't know how I was going to do it, but meron talagang point in time where it's like, I need to do this talaga. I don't want to live anymore. Talagang pumasok sa akin, I was like determined to find a way. And then tapos meron isang friend sa akin, ni-message niya ako, not gonna name drop, pero nasa ano siya ngayon, nasa Saudi Arabia. Nasa Saudi nga siya. And yun kasi alam niya kasi pinagdadaanan ko, na-share ko nga sa kanya ito na ayoko na, gusto ko na mamatay eh. And basically pinexplain niya sa akin na yes, this person has actually attempted to do this. Attempt na siyang pamatay, and pinakita niya pa sa akin ng scars niya. And I guess meron isang nag-click sa utak ko na, kasi lahat ng mga tao at mga friends ko, they've never experienced something like this. Sabi ko, so why should I listen to them? Kasi wala naman sila alam sa pinagdadaanan ko. Pero nung nag-message siya, sila hindi nila alam. But he does. Alam niya yung pinagdadaanan ko, at muntikan na rin siyang mamatay dahil sa pinagdadaanan niya. So I guess may nag-click sa head ko na, sabi niya sa akin, no, it's not fun. Sabi niya, do not do this, magsasuffer ka lang. Bago ka mamatay, magsasuffer ka pa. And I'm like, I guess napaisip ako, and I just calmed down. Pero talaga, I just restrained myself lang talaga, and I just calmed down. So, it was napaka-personal talaga sa akin because talagang I was this close to just Ano yan? Yung recent. Very recently lang nangyari ko. Yes. I encountered a lot of problems before, nung younger ako, high school, pero never. Kasi may kasabihan kasi na habang tumatanda ka, mas lalong dumidip yung problema. So, yun. So, yun nga lang, just so it really, nahit talaga ako hard, because I was almost a casualty. I was this close to being a casualty. It's like the bridge is right there. Sabi ko, I could just jump off it right now. You can just 7 pesos lang doon. And thank God na hindi ko ginawa. Pero I was this close to being a casualty. Yes, yun nga. Sa mga kabataan ngayon na nakaka-relate sa amin, yun nga, ang topic namin,
ay yung question number 1, no? Yung unang katanungan na, nasasabi mo ba na pagod ka na? Nasabi mo na ba to? Actually, minsan lahat ng kabataan ngayon sinasabi, pagod na ako, ayoko na. Gusto ko nang mamatay. At si Kuya doon, senior niya, yun talagang, ang pinaka-core ng senior niya, yun nga, feeling niya, nag-iisa siya. No? Feeling niya, wala na siyang mapupuntahan for all na nangyari sa kanya. And hindi niya alam ang gagawin niya. Pero luckily, siya rin po ay naligtas because God also touches his heart. Katulad po ni Ate Hope, no? Mayroong realization. At ikaw na nakikinig ngayon, kung meron kang gustong i-share sa amin ngayon at gusto mong gawin yan, mag-text ka sa amin. Tutulungan ka namin ngayon. Ngayong oras na to. Actually, 2 oras to, pero ibibigay namin yan sa'yo. Nadatnan mo kami nadatnan mo kami sa radyo ngayon, yung programa namin. Ayun po, napakadugo po nung namin, no? Napakadugo ng aming topic na yon. Pagbangon sa kamatayan kasi, at ang unang katanungan ay, naramdaman mo ba na pagod ka na? At ayaw ko na. At yun, madako naman tayo sa iba pa nating ate at kuya sa ngayong araw na to. At si Ate Heart, okay, si Ate Heart naman. Yan, yan ang tanong. Siguro nakapag-reflect ka. Alam ko medyo, maramdamin ka na naman. Huwag kang iiyak, ha. Alam kita kasi alam mo, yung oras natin, 5 minutes iiyak ka. Naramdaman. Pero okay lang naman yan. We could, marami naman kami dito. We could do something about it. Kung gusto mong mag-release ng pain, pwede naman. Yan. Ayan. So, naramdaman mo na ba na pagod ka na? At ayaw ko na. Gusto ko nang mamatay. Sa totoo lang kasi, mga tagapakinig, hindi ko naman inisip yung mamatay. Kasi, at the first place pa lang, inisip ko, bigay ni Lord to sa atin. Pinagkalob sa atin to. Kumbaga, temple of God to yung katawan natin. So, yung soul natin, parang nourish natin yung mga word of God na pinapakinggan natin. Dumating sa point na naramdaman ko yung super pagod na ako when I was in college talaga. Mas gusto ko kasi yung high school kasi masaya yung pantay-pantay lang kayo, gano'n, yung walang yung parang yung high section, ganyan. Yung kahit yung mga kaklose mo yung mga high section, yung mga ganon, nakaklose mo. Pero nung college, parang iba na yung aura. In a way na, hindi grabe to, parang napaka-grade conscious gan. Hindi ko alam kasi, sa totoo lang, yung paano ko ilulugarin sarili ko. Though kung nakikita nyo ako noon, parang okay lang, ganon, yung nagpapaka-okay ako. Para, yung bang, pumapasok ako araw-araw, hindi dahil sila yung pinupuntahan ko, di yung pag-aaral lang talaga. Napansin nyo na siguro yung mga nakakasama ko, ibang department or mas bata sa akin, something like that. Doon pa lang, parang paunti-unti naiipsan yung feeling kong gano'n. But pag nasa klase ako, ayun na naman, hindi ko na alam, gagawin ko. Gusto ko na umalis yung gano'n. Pero hindi ko ginawa yun. Kasi as in, pinagpatuloy ko, sige, papasok ako, gano'n. Kahit wala akong masyadong kaibigan sa klase. Pero, basta, importante, to be nice with them naman. And, ewan ko, bakit ako yung tipong tao na minsan, uncomfortable ako sa ibang tao. Hindi ko alam why. I don't know. Parang gusto ko kasi yung, nung college life ko kasi, iba-iba ako section. Mas gusto ko iba-iba yung mga, pero hindi pa rin. Mali pala ako. Kung pag ako, sino naging classmate mo ng college, hanggang sa 4th year, siya pa rin, sila yung classmate mo. Hindi nasagi sa isipan ko, but
sana hindi ko na lang ginawa. Kasi, that time kasi parang, yung parang binusit nila ako ganon. Kasi may pagka-sensitive kasi ako. So, experience ko din nung high school na nabully din. Pero, in that experience na yon, nagpakatatag ako. Naging matapang ako. Kahit na ganon. Parang yung nang-aapi sa akin, pinatupay ko na lang, nananahimik. Pero sabay, umiiyak talaga ako. Kung alam niyo lang yon. So, nung fourth year naman ako, fourth year college, doon ko na-feel talaga yung, kahit half sem lang, na-feel ko yung welcome sa mga naging classmate ko. Hindi ako nag-iisa, ganun. But anyways, yung so kasama, basta si ate, kumbaga siya yung nagli-lift up sa akin everyday. Kasi syempre classmate mo, no? Nililift ka niya, na dapat, ayaw mo sila, ganyan. Kaya mo naman gano'n. Huwag ka lang susuko, gano'n. Oo, minsan, inaiyak ka na lang, pero, yung presence ng Lord, habang umiyak ka, dun ka nare-relief na, Lord, thank you po kasi, in that way, yung kayanin ko siya dun sa huli. And thankful, pag-graduate. Then, nung simula nag-work ako, noong una, hindi talaga ako naiinik. Parang ang tahimik ko talaga as in experience ko nung sa mga branches na sa nila ako ina-assign. Hanggang napatpat ako sa Clark. Doon ako in-assign. Tapos, paunti-unti, parang, yung pinapakita ko na kung ano ako, yung si Ate Heart na pala tumatawa na malakas, yung gano'n. Si Ate Heart na, yung tawag doon, na corny yung jokes niya, pero tumatawa lang siya, ako lang tumatawa, gano'n. Pero kahit pa paano, at least yung mga nakasama ko ngayon, thankful ako sa kanila kasi, kumbaga, may reason si Lord kung bakit dinala ako dun sa lugar na yon, at sila pa yung nagbibigay ng mga advices. Kumbaga sila yung messenger yung parang may pinarealize sa akin na, Lord, sila yung makasama mo dahil meron akong, parang may role sila sa buhay ko, ganon. And this past few weeks din, ang dami ko na-realize, and in that moment, nagsusulat ako ng diary. Talagang yung yung pinpoint na narinig mo sa kanila, yung mga share nila, susulat mo. In the future, at least mabasa mo na yung mayroong isang tao na nasabi nito at nakakatulong siya. So, sa buhay natin kasi, kahit pagod tayo, lalaban pa rin tayo. Oo, minsan na ayaw mo na, pero wag ka pa rin sumoko dahil di pa naman kasi binibigay ni Lord yung plano mo sa buhay. Kumbaga, sa ngayon, nire-ready ka niya kung ano possible na bibigay sa'yo or task na bibigay sa'yo. Be thankful kung anong meron ka ngayon. Kung nag-aaral ka o nagtatrabaho, be thankful. Kahit na dumating sa point na tinatamad ka na, pilitin mo sarili mong bumangon. Dahil may reason ka kung bakit bumabangon ka. Diba? Dahil sa pamilya mo, unang-unang pamilya mo. Isipin mo sila na yung mama at papa mo nagtatrabaho sila para lang ipangkain kayo, diba? Isipin niyo yung sakripisyo nila na kahit super pagod pero kinakaya nila. Tayo pa kaya? Mga anak, diba? So, gawin natin inspirasyon ang ating magulang. Kasi sila yung, sila yung role model na nakikita natin kung gaano nila natitiis yung pagod. Kaya, ayun. Thank you. Lang po, tiri-eyed, pero yun nga. Ang experience kasi ni Ate Heart is about, alam nyo yun mga kaibigan, pambubuli. Kahit na yung mga bata kasi, sa mga bata, teenager, laging yan ang experience nila. Pambubuli. Everything has, everything, sabi niya nga, everything has a reason.
everything has a reason bakit tayo nagkakaganon, no? So, yun nga, medyo emotional si Ate Heart uli. Kaya Heart lagi, emotional. Lagi na lang may emotion dyan, no? Actually, sa mga talakayan natin lagi, siya yung siya na lang yung medyo nagiging emotion. Kahit naman ako, pero hindi ko siya talaga, kasi kung iiyak ako ngayon kasi, hindi na ako makakapagsalita ever. At lulutang ako, no? Malulutang ako. So, yun nga. So, yun. So, kasi po, si Kuya Maki naman, may naiisip. Sabi niya, pupuno daw tong station ng tubig. Babaha daw. Kaya sinabi ko, lulutang ako. Sige, ayan. So, yung last boy nating next door, ayan, si Kuya Maki, at mag-share siya dun sa unang katanungan. Ayan, good afternoon po. Ang aking masishare naman is kung kailan ko nararamdaman na pagod na ako at ayoko na, or kung gusto ko nang mamatay. Ayun, palagi kong naisip yan. As bilang tao, bilang buhay na tao, palagi nating naisip na sana namatay na lang tayo. Sana, ba't nabuhay pa tayo? Sana hindi na lang tayo nabuhay, di ba? Parang madaming beses na ganyan sa buhay natin, lalo na dahil paggalit tayo, maraming beses ako nagagalit, hindi lang sa ibang tao, minsan sa sarili ko pa. Yung naisip ko na, bakit ganito? Ba't nangyari sa akin to? Parang dapat pinatay na lang ako. Diba? Maraming ganyan na beses. Pero bakit nga ba tayo nagagalit? Sabi nga ni Ate Camina, dahil yun sa mga disappointment. Ayun, marami sa atin ang maraming disappointments din sa buhay. Pero nangyayari ang maraming disappointments sa buhay dahil sa mga expectations natin. Bakit naman nangyari yun sa mga expectations natin? Kasi yung expectations natin, marami sa atin yung expectations natin, nagbe-base tayo sa selfishness natin. Parang, gusto ko pag ganito ako, may ganito na ako, gusto ko yung mama ko, bigyan niya akong ganito. Parang nag-expect ako ng more na hindi ko kino-consider yung iba. Parang gusto ko, ako lang. Hindi naman lahat ng expectation nasa selfishness mo. Minsan, sila yung nagbibigay ng factor kung bakit mag-expect ka ng ganito. Yung feeling na bibigyan ka nila ng mga parang patikim, tapos hindi man pala nila papatikimin sa'yo. Parang ganun. Siyempre nakakasakit din yan. Yung, i-relate natin to sa buhay, sa mga expectations or disappointments, sa mga galit. Marami sa buhay ko na medyo naisip ko na bakit di na lang ako namatay, parang mas okay pa. Kasi parang bilang isang panganay, maraming gastos. Lalo na pag medyo college na. Yan, maraming gastos. Parang sana namatay na lang ako para hindi na sila nagastos ng ganito. Parang sana namatay na lang ako para wala nang sumasagot sa kanila. Kasi hindi naman ako sagutin sa mga magulang. Pero pag nagalit ako, parang sinasagot ko kasi feel ko hindi rin naman ako tama, pero hindi rin naman sila tama. Parang neutral lang. So kailangan na matama para parang ipaglaban mo yung sarili mo na hindi ka tama pero hindi rin sila tama. Parang ganon. Kaya doon ko naisip na pag ayaw nilang tanggapin yung reason ko, bakit di na lang nila ako patayin? Nung minsan may nakaaway ako, sabi ko sa kanya, kuha ka ng kutsilyo, saksakin mo na ako. Seryoso yun. Kasi parang sobrang stress ko na. Kahit na ayaw ko talagang mamatay, pero parang dahil sa mga nangyari, gusto mo nang mamatay. Yun. Pero kahit naman na gusto kong mamatay, hindi ko pa din yung ginawa or in-attempt ko, oo. Pero dahil sa ang tinuturo ng pamilya ko sa akin ay hindi dun sa pagkamatay, hindi ako marunong magpakamatay. Sabi ko nga dati sa mga naunang sessions natin, sabi ko, hindi pag marami kang pera, maganda yung future mo. Sabi ko, pag may mabuti kang pamilya, alam mong mabuti ang future mo. So yun, at sobrang thankful ako sa pamilya ko na mabuti sila at alam kong nasa mabuting future ako.
At alam kong hindi lang naman ako yung gustong mamatay ako. I mean, hindi lang ako yung gustong mabuhay ako sa mundong ito. Binuhay ako ni God hanggang ngayon. So, ibig sabihin, may gusto pa siyang iutos sa akin na gawin ko bago niya ako patayin or kunin. Tama. Bago kami magkita, bago kami mag-reunion. Ayan, yun lang. Ayan. So, ang sinabi niya kasi sa atin, si Kuya Maki is, sa mga panahon na marami siyang pagsubok sa buhay, doon niya nasasabi yun. So, marami siyang share about yun nga, galit na galit siya at minsan sinasabihan niya talaga na, patayin niyo na lang ako, ganito na lang gawin niya sa akin. So, pero, alam niyo po, yun nga, meron siyang conviction, yung talagang matapang siya sa buhay niya na kailangan, you just need to fight for it or you need to fight your right. Tama naman yun, okay? So, hanggat may nasasabi ka at hanggat humihinga ka, panindigan mo yun. At wag mong hayaang kainin ka ng problema. Okay? So, kasi ang barili mo nga, ito yung unang tanong ko, kasi tingnan niyo si Lazaro. Gusto niya yung buhay, pero binawian siya ng buhay. And what God has give is another life. Panibagong buhay. Sa atin siguro ilang milyon tayo. Lahat tayo mahal ng Diyos. Pero there will be a chosen one. Hindi lahat tayo mabibigyan ng chance. Dahil tinitignan niya tayo every day. At tinitingnan niya paano pasalamatan ang buhay. Sana natulungan namin kayo yung kung ikaw nakikinig ngayon at gusto mong mag-share, huwag kang mag-atubili mag-text at mag-ano. Kasi alam ko, sa pagti-text mo or sa pagbibigay mo ng message, alam ko, matutulungan ka namin. Ayan, meron po tayong bagong messenger, no? Or bagong messenger. Meron po tayong nag-text at gusto niyang join sa talakayan. Sige lang, Kuya Maki. Ayan, sisimulan ko na ang kanyang text message. Huwag naman, Ate Charms, never natin sasabihin yan sa ating sarili. Lahat ng tao may problema, lalo na sa mga kabataan ngayon. Nasangkatar ba ang mga hamon sa buhay? Kaya natin kung kasama natin si Jesus. And it is precisely the message of our gospel for today, to hold on no matter what. It is the meaning of what Jesus said, I am the resurrection and the life. In fact, He let His best friend, Lazarus, die so He could perform the miracle, so He could show the people, especially the skeptics, the power of God, that He indeed is the Son of God. Maselan ang topic ng suicide among the youth, kasi halos lahat dinadaanan yan. But it will pass if we hold on to God. From Ate Rufy. Thank you for that. Thank you for messaging Ate Rufy, no, so yan ang masugid namin tagapakinig. Minsan mag-guest ka rin minsan dito sa aming sa aming talakayan, sa aming program. So we are open. Okay? Kahit kayo po pwede, no? If you want to join us, okay? Wala lang po talaga kaming call, pero yan lang po talaga yung pwede namin kayong ma-reach. It's text or sa Facebook. Sa Facebook po, tinitingnan ko kung meron talaga nag-message for this day, no? Hanggang ngayon, wala pa. Okay lang yan. So, hanggang mamaya pa naman kami, no? Ayan. So, nag-share na po kami about sa question number 1. So, yun ang question number 2 related. And, yun yung answers namin. Naka-answer na, no? Doon sa question number 2. So, bakit tayo minsan lutang at minsan patay ang ating kaluluwa? So, yan, yung mga senior namin, unang-una, pagiging mag-isa. Yung senior ni Kuya Don, sobrang pagmamahal, yun nga ako sobrang pagmamahal, sobrang pagod na sa trabaho. Disappointment, okay, or mga yung paano mo yung expectation, yung mga sa'yo ng mga magulang mo, no? Yung gusto nila, ganito ka, ganyan. So, minsan yun, na-stress tayo, kaya minsan sasabihin mo ayaw mo na, or
minsan, nalulutang na lang tayo. Ano bang pwede kong gawin? Yun nga, yung shinare ni Ate Heart na pambubuli, no? Pambubuli sa kanya. Tapos, sinasabi na lang niya sa sarili niya, everything has a reason. Kaya, yun lang. And, yun nga, shinare ni Kuya Maki na sa mga pagsubok sa buhay na nararanasan natin na alam natin magaan lang pero minsan galit na galit tayo, no? So, yun po yung bakit lutang tayo, no? Bakit patay tayo sa kaluluwa, no? Kasi I believe, kaya ito yung second question ko, I believe po kasi na dalawa pong bubuhay sa mundo, yung physical body mo at saka yung soul, yung pong ano natin kaluluwa. Kaya minsan namamatay yung kaluluwa natin, we tend to do such things, no? Yung magalit, yun nga, sabihin to, no? Na pati buhay natin, kunin natin, no? Ano pa ba? Sana nabigyan namin kayo ng tip about how to hold on life. Kaya yan yung kinwestiyon ko for 1 and 2 eh. Kasi nowadays, maraming namamatay, di ba? Maraming pinapatay, maraming namamatay, maraming, masasabi natin, hindi kinakaya yung konting problema. Perfect example natin si Kuya Maki, di ba napakagaan lang ng problema, pero sa kanya sobrang yung talagang minsan, nabublown up siya. So, minsan kasi, stress na nga ako, tapos, sa bahay, ganito. Ito pang dadaanan ko, no? So, minsan ganyan tayo, kahit naman siguro kayo, no? After nyong mag-araro, o after nyong mamasada, or after nyong mag-aral, minsan, problema nyo pa yung mga pamilya nyo, no? Oo, yung parang ihiga ka na lang, teka lang, 5 minutes lang, no? Tapos, meron pang gagawin. So, minsan yan, nararanasan natin sa buhay. Pero, just need note kung paano namin nilabanan ang buhay. Unang-una po, hindi na, kahit tinempt kaming lahat na tempt kami, hindi namin ginawa. Kasi alam namin sa puso namin na meron kaming, sabi nga ni Ate Heart, everything has a reason. So, intindihin mo, lawakan mo yung pag-intindihan mo. So, huwag mong isipin na nasa kahon ka lang. You just need to think out of the box. Lagi mong isipin yan sa sarili mo. At isipin mo rin yung sinasabi ni na Ate Hope at Kuya Don na, alam mo yun, hawakan mo yung buhay mo. Hawakan mo yung buhay mo, huwag mo siyang pakawalan. Kasi habang may buhay ka, may magagawa ka. Katulad ng sinabi ni Kuya Maki. Iyan mo, sabihin mo yung right mo. Ibuhos mo yun. Wala namang huwag mong katakutan yung point mo. Diba? Wala namang yun, diba? Free naman yun. Huwag mong katakutan yung point mo sa sarili mo. Huwag mong katakutan na, ay baka maghiganti to sa akin. Bakit siya maghihiganti, no? At least sinabi mo kung ano yung nasa puso mo. Kung may hinanakit ka, yun nga, sabi ko nga yun sa iba, sumigaw ka, umiyak ka, katulad nga sinasabi ni Ate Heart kanina, binubuhos ko lang ibuhos mo. Pero just to make sure na maibisan yan. Kahit araw-araw umiyak ka, umiinom ka naman ng tubig. Di ba? Ganun yun. Dapat inumin mo ulit. Hindi, joke lang. So, yun. Just hold on your life. Then, yun, madadako na tayo sa third. So, third and fourth are very positive. Okay? So, ito na yung pagbangon. Pagbangon na sinasabi ko. So, ang question ko sa number 3 is, paano mo mapapasalamatan ang buhay? So, paano mo mapapasalamatan ang buhay? Ako po, yun nga. So, dati hindi ko alam paano ko i-handle yung buhay ko. Pag may problema talaga ako,
alam niyo na, yung mga bisyo-bisyo dyan, yun, ganun ako. So, pero iba na po ngayon. Kasi, paano ko mapapasalamatan ng buhay? I always thank life. I always include it to my prayers. Lord, thank you po sa buhay na binigay niyo sa akin. Thank you po sa gift of life na hanggang ngayon, nandyan ka. Na hanggang ngayon, magkasama tayo, lumalaban. Na hanggang ngayon, siguro hanggang tumanda tayo, magkasama tayo. Yun. Kung ako po pinasasalamatan ng buhay at yun nga, hanggat may buhay ka, hindi ka nagkakasakit, masaya ka, ganun ko po pinapasalamatan ang buhay. You just need to enjoy life. Ganun ko po siya pasasalamatan, yung buhay. Pag pinapasalamatan ko yung buhay, ini-enjoy ko lang. Nag-i-enjoy kaming dalawa. No? So, ganun ko po siya pinapasalamatan na yun. Ups and downs, sige, kaya natin to. Parang, sige, palipasin muna natin. Ganito. So, lahat naman may paraan eh. Kaya nga, nauso yung keep calm, diba? Keep calm. The reason why may keep calm, palipasan mo muna. Huwag kang huwag kang susugod agad. Diba nga yung mga sumusugod sa gera, laging namamatay. So, huwag kang sumugod agad. Tignan mo muna. Kung alam mo natatalo ka, wala kang bala, tignan mo, ano pang pwede nating, meron ba tayong kanyon dyan, diba? Maghanap ka ng paraan. Huwag mong iisipin na walang paraan. Ayoko na, ano bang gagawin ko? Ligaw na ako. Even the people, kaya may survivor, diba? Even yung mga naiiwan sa isla, nakakahanap ng paraan, ikaw pa kaya. Diba? Ganun yun. So, ganun ko pinapasalamatan yung buhay. Ayan, sige, si Ate Heart, paano pinapasalamatan yung buhay? Alam ko kasi, ikaw, marami kang positive thoughts. So, yan. Ay, grabe. Sige, bago yun, gusto ko lang i-share. I-share yung quote na to. Galing sa tito ko. Sabi niya dito, hindi lahat ng yugto ng buhay natin maganda. Meron din malungkot, may masakit, may magulo, at walang direksyon. Kaya napakahalaga na meron kang matibay na pundasyon, isang tunay at buhay na relasyon sa Panginoon Hesus. Sa Kanya palagi ang takbo. Siya ang kublihan natin, isang matibay na saligan. Lalim, ha? Yeah. Wala, na-miss ko lang siya. Wala lang. Ayun, nagpapasalamat tayo sa buhay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa muli pagkabuhay, yung pagbangon natin. Binigyan tayo ng another chance na bigay sa atin yung kung ano yung plano niya sa atin sa buhay. Patulad ng sinabi dun sa quote na yun, siyempre, hindi naman lahat na yugto ng buhay natin maganda. Kumbaga, may times na masaya, may times na nadata pa ka. Pero, kahit ganun pa man, manatili tayong matatag sa hamon ng buhay. Pasalamatan natin ang Diyos kasi minahal tayo ng unconditional love. Kasi, kung hindi tayo mahal ng Diyos, edi sana pinabayaan na tayo. Pero hindi ganun ang Diyos. Talaga kahit sino ka man, saan tayo sa mundo, mahal ka niya. Tandaan natin, mahal niya tayo. Huwag natin isipin na nag-iisa ka. Oo, may times na, ganun nga. Lord, ba't talagang mag-isa? Yun nga, nasabi ko na to before na, may nagsabi sa akin na, ate, nandiyan ang Diyos, sabi. Parang doon pa ako na yung na-lift up, na nasabi.
Kasi ewan ko, parang ang dalas-dalas kasi, dinadaan ko parating sarili ko. Yung tipong, may matatanggap pa ba sa akin? Ganon. In spite of being my flaws? Ganon. May reason. Pero, just yung i-develop natin yung sarili at improve natin, patunayan sa sarili na kaya natin kung anong pinapaano sa atin ng Diyos. Pasalamatan natin yung mga taong nagsusupport sa atin. Kahit na, sa totoo lang, lahat tayo busy. Pero may time naman din sa friends mo na bigyan mo ng time, ganon. Salamatan mo sila kasi sa never-ending support. Tapos, sa pamilya mo, na naniniwala sa kakayahan mo. Yung tipong, for example, siyempre sa pamilya natin sinasabi ka, maganda ka. O siyempre, yun yung paniniwalaan nila. Maganda. Maganda. Pero, yung parang, thank you po. Thank you. Ay, thank you kasi, sa parents natin gano'n. Yung parang nililift up ka na, di ba? Though di sila showy, di ba? Kasi, nag-work sila. Pero, yung pinaka-the best talaga yung, naalala kasi yung retreat ng high school. Kailangan ng sulat daw. So, syempre din namin bubuksan yun. And then, yun. Yung pinabasa sa amin yung letter, grabe yung iyak. Namatay iyak kasi, ganun pala yung nilalaman. Nilalaman na letter. Letter na binigay sa'yo ng parents. Or yung mama o papa mo. Hanggang ngayon yung letter na yun. Doon pa. Kapag feeling kong nagdadaw ako, babasahin ko yun. Kasi, yun yung nag-a-update sa'yo. Yes. Yes. Very nice. Okay. Palakpakan natin. Yan, so, i-treasure natin yun. Treasure your parents. That is the best way to do it. Okay? To uplift your heart. And ganun yung pinapasalamatan ng buhay, no? Kasi, may sentimental value sa lahat ng makakasama niya, actually. Ganyan po si Ate Heart. Kaya nga Heart yung niya, no? Ganyan yung, kaya Heart yung code name niya. Kasi mapagmahal talaga siya sa tao. And, yun nga, lagi niyang pinasasalamatan lahat ng mga tao sa paligid niya. And that's how she, what do you call this one? That's how she thank life and have gratitude to all people sa buhay niya. Magbuhat bata siya hanggang tumanda siya. Hanggang ngayon actually. Kaya kung makilala niyo si Ate Heart, she is very talagang bubbly, talagang napakamasayahin. Ayan po. So, ikaw naman Kuya Maki, paano mo napapasalamatan ng buhay sa pang-araw-araw? Ayan, para sa akin naman, tulad siya ng sinabi mo, pinakauna sa list ko is yung enjoy. Sabi mo nga na, you just need to enjoy life. Ayan, at yun ang ginagawa ko ngayon. Nalaman niyo din, simula kagabi, diba? Ini-enjoy ko ang buhay ko. Oo. Ayan, Kahit sa lahat ng na yan, sige lang! Oo. Ayan, sa mga tao dyan na napipilitan lang, tigilan niyo kung ayaw niyo. At yun yung ginawa ko. Pag ayaw ko, tigilan mo. Kasi buhay mo yan eh. Ikaw yung may hawak dyan. At huwag kang pabebe. Pero, hindi dahil... yung sinabi niya kasing tigilan, pag ayaw mo, huwag mo naman kunin yung buhay, no? Oo, wag mo ganon. ganun. Too much, pak ganon. Ganon. Pag ayaw mo, say no. Just say no. Pero huwag mo ayang, kunin mo yung buhay mo. Sige lang. Ayan. At ang sasabihin ko pa, ay huwag pa bebe. Hindi dahil may ganito ang kaibigan mo o dahil ganito ang ginagawa ng kaibigan mo, pipilitin mo ang sarili mong gawin ng mga bagay na ayaw mo naman talaga. Ayan, kaya ang sinasabi ko lang sa inyo, ay enjoyin nyo lang ang buhay niyo yan, alam niyo kung ano ang gusto niyo. Ayan, so, at ganun ko, pinapasalamatan ng buhay, ine-enjoy ko din siya. Katulad ng ginagawa ni Ate Chan. Ayun. Ate Yun nga. Yun nga, nyo lang. Enjoy nyo lang yung buhay. I mean,
Huwag niyo sabihin, ayoko na yung buhay. Kasi kasama niyo yan hanggang pagganda niyo, no? So, kahit nag-aaway kayo ng buhay, enjoy niyo lang, ayan. Enjoy niyo lang. Ayan. So, si Ate Hope pala. Paano mo napapasalamatan ng buhay? Ikaw, sa sarili mo. In your own experience. Ayan. Yan, dahil sinimulan ni Ate Heart, medyo nadala talaga ako dun sa sinabi niya eh. Parang nagkakaroon kami ng, same thoughts and yeah. Same thoughts. Sister. Oo. Meron na bang supporting actress? Kasi ito eh. Ito na, share ko na lang yung first time kong ever na naka-receive ng ganitong message eh. Share ko about kasi nung talagang yung na-experience ko na parang pagod na ako, ayoko na yung parang I almost yun nga gumigib up na tayo sa mga boy natin. Hindi ko naman nung gagawin. Ang pinaka ginawa ko talaga nun is baka yung iba na nakaka-relate eh. Kasi hindi good yung relationship ko between my parents. Hindi maganda yung relasyon ko sa parents ko. And nung dahil doon siguro sa experience ko yung sobrang nahihirapan na ako, baga sasabog na talaga ako noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagkaroon ako kasi di talaga ako open sa parents ko. Yun nga, I messaged my mom that morning nun eh. Baga dami na nag-a-advise sa akin nun na, ba't di mo sabihin sa parents mo, di ka mag-open sa parents, sa mami mo, ganyan. Sabi ko, ayoko, parang ang hirap. Hindi naman kami ganun, di naman ganun kaganda yung relasyon namin dalawa. Sa kami nangyari nun na parang nagkaroon ng away sa amin dalawa. So, nung nangyari sa akin yung ganun, minessage ko siyang ganun, sabi ko, talagang may kasama pa nga yata ako noon, tapos napaiyak na lang yata ako nung ganun, tapos nag-message ako sa mga fans, sinabi ko talaga ng lahat ng mga sa loobin ko na gusto kong sabihin, na gusto kong masagutan na garang ganun. Tapos ayun, nung parang kasi yun eh, working time yun ng mama ko eh, may trabaho siya, no? So parang tingin ko baka mamaya pa niya makikita yun eh. Pero boom, instant, naka-receive akong message nga. Tapos, nagtatak siya, bakit na paano ka? Tapos, bigla siyang nag-call sa akin. Hindi ko masagot kasi ayoko. Yung parang syempre, di ba, from something na wala kayong pag-uusap ng parents mo. Tapos, andun pa yung parang hiya mo. Parang, hindi mo pa ready sabihin eh. Kumbaga nasabi mo sa text. Pero, the moment kasi na marinig mo yung boses ng mama mo na parang worried sa'yo. Di ba, it was something na parang matatouch ka talaga, na matatouch yung heart mo. Kumbaga, parang, bakit hindi ko ginawa to noon dati? Kumbaga, marinig mo pa lang yung boses niya, parang feeling mo, nasagot na yung mga problema mo, di ba? So, tapos, yun, sinabi niya sa akin yung mga dapat kong gawin. Sinabi niya sa akin na mag-usap tayo sa bahay, ganyan, kawiwag. Tapos, that time din, naka-receive ako ng message. Tapos, ito yung sinabi. Talagang, sabi sa, quote to eh, pero parang, mo feeling na na-send sa akin to. Talagang sinave ko siya, sabi, forget the things that made you sad and remember those that made you glad. Forget the troubles that pass away and remember that blessing that come each day. Smile every day. From my mother. Talagang, after ko basahin ng bumulusok ang tubig sa aking mga mata. Yung parang, talagang nag-burst out, parang sabi ko, magulgul talaga akong ganun. Kasi, first time kong maka-receive ng, di ba, aside dun sa retreat, kasi yung parang pinag-receive sa retreat, parang yung scripted yun eh. Kasi, di ba, pinagplanuhan yun ng teacher mo na, tapos may surprise sa ilalim na pala ng upuan mo habang nakapikit kayo, di ba, sa retreat. Tapos nung nabasa ko talaga yung message na pinagsasend sa akin ng mama ko, it was my first time talaga na express ko na I was loved pala. Yung parang dati napakabulag ko na parang hindi ko, kasi dati, hindi natin na-feel na love tayo ng parents natin kasi hindi ko lang kasi nakalit sa akin sa inyo man na nakikinig na parang nasanay kasi tayo sa mga bagay na binibigay lang nila eh. Kumbaga, when the time stop na nawala na yung mga binibigay nila sa atin, yung parang di ba na-feel mo na bakit di na binibigay sa akin to? Siguro kasi
may mali din na naman ang ginawa. Kumbaga, siguro feeling ko hindi na ako love di ba? Kasi hindi na ako binibigyan ng mga, kumbaga, masyado tayo na spoiled sa mga things. Material love, kumbaga, di ba? Kasi, di naman ako, katulad ng iba dyan, di naman tayo laki sa parents natin. Parang hinahanap mo din, di ba? Maski laki ka sa mga lola mo, hinahanap pa rin yung care. Bakit di ako naalagaan ng parents ko, di ba? Bakit wala sila? Nung habang tumatanda tayo, na-realize natin yung mga bagay na kaya sila nagtatrabaho is for us. Kaya, minsan na wala silang time sa atin is because, nagtatrabaho sila para sa magandang future natin, di ba? Hindi porke na pinagsasabihan ka ng parents mo, galit na sila sa'yo. Kumbaga, nag-take-care lang talaga sila para sa'yo, di ba? Saka, ang hinihintay lang talaga nila is yung tayo yung lumapit sa kanila. Yes. Kaya sa mga, paano natin Naging open pasasalamatan? tayo. Actually, pinag-usapan namin yon late night ni Kuya Maki. Oh. Kagabi yun. It's because we need to be open to our parents. Yes. We need to be open to our family. Kasi masyado na tayong ano mo yun? Masyado na tayong tayo kasi Mapagmalaki na tayo, pag mapagmalaki tayo, tapos kung minsan nagtatago tayo sa mga magulang natin, it's not healthy. Yes. No? Kahit nga, sabi ng kapatid ko noon, sabi niya, ate, kung meron ka nararamdaman, ibuhos mo lang yan. But you know what, bakit emotional tayo sa parents pag sila nagsalita? Kasi sila yung nagbigay ng buhay sa atin. Yes. Sila ang tumulong sa atin. Parang sila Martha, dun sa gospel, sila ang nakasama natin. That's the reason why kilala nila tayo. For the very first breath na huminga tayo. For the very first cry. Yes. Lalo na yung mga nanay, no? Yes. So, ganun po. Thank you very much. Napaka-ano yun. O yan, may dadagdag ka, Kuya Maki. Ayan, may idadagdag lang ako. Sa mga kabataang nakikinig sa atin ngayon, try yung maging open sa mga parents nyo. Hindi yung sobrang open naman na lahat sinasabi nyo kasi nagsasawa din sila. Yung i-open nyo kung ano yung alam yung yung parang para may conversation kayo. Kasi ganun yung ginawa ko. Lumaki ako sa kandot, kinturon. Ayan, pero ngayon, parang wala naman akong feeling na magre-rebelde ako dahil doon. Parang ngayon, sobrang ganda ng relationship ko sa mga parents ko. Yung feeling na hanggat kaya nila, susuportahan nila ako. Hanggat kung gusto kong umalis ngayon, naalis ako, papayagan nila ako dahil alam nilang kaya ko at may tiwala sila sa akin. Ayun, kaya sa mga kabataan natin ngayon, maging open kayo sa mga parents nyo. At kung gusto nyo, kung gusto nyo i-share sa amin yun, Isko, yung mga stories nyo, Very pwede nice. silang i-text sa atin. Mahirap talaga sa umpisa, di ba? Oo, Mahirap mahirap talaga talaga sa umpisa. Oo. Yeah. Pero pag nasabi mo na, doon mo na mapipil yung wala nang tinik sa puso mo. Ayun. So, ayan, si Kuya Don naman. Ikaw naman, this is your moment. Okay, alam ko marami kang Ano ulit pinagdaanan. yung question? Yun nga, paano mo papasalamatan ng buhay mo ngayon? Now that you save your life. Now that you have chance with your life right now. Masasabi ko lang is, pasalamatan ng buhay. To be honest, talaga, magpasalamatan ng buhay, I never really thought about it. Talagang, magigising lang ako and I just try to live the best way I can. Talaga, I just try to survive the day. Yun na yun yung form na yun. Mhm. Live the best the way that you can. Hindi ko masyadong iniisip yung ginagawa ko. I just try to at least not, try ko lang ma-survive. Try ko na at least to stay positive. Kasi mahirap talaga mag-stay positive sa ganitong situation. Pero, you know what? Hindi ko alam talaga ano yung, kung meron man akong ginagawa na anything particular. I just try to, ginagawa ko lang yung usually ginagawa ko everyday. Mahirap, pero at least nakakabangon ako araw-araw and I should try to do it. Ayun. So, live the best way you can. It's the very nice thing kay Kuya Don na yun, dun niya ginagawa. Paano pasalamatan niyang buhay. Kayo po, ano pong ginagawa niyo para magpasalamat everyday? At paano niyo tinitignan ng buhay positibo, no? In spite of everything.
Ayan po, sa panahon po ng Kwaresma kasi, ang inalay po sa atin ay buhay. Kaya nga, kung titignan nyo, yun po yung pinocus namin na verse. Because God is always the life. Okay? God is life. And, yung last question ko po ay, yun nga, it talks about Lent. Since Lent na yun, kung magre-resurrect uli si Jesus, okay, after a week, we have Holy Week, no? Paano mo ibabahagi ang iyong buhay sa muling pagkabuhay? So, let me first share it to you. Paano ko ibabahagi ang buhay ko sa muling pagkabuhay? Just like Jesus in the cross na hindi niya in-expect na mamamatay siya, no? Actually, on my age, doon siya namatay. 30 plus, no? Kasi, kung tutusin, gusto pa ni Jesus mabuhay ng matagal, no? Because he's a human and he enjoys being with us, okay? Enlightening us. At kahit, actually, yung problema niya patong-patong, pero nakakaya niya. Pero hindi niya in-expect na mamamatay siya. And paano ko ibabahagi ang buhay ko sa ganon na tema? Unang-una po, ibabahagi ko po yon sa mga karanasan ko ng bata ako. Yung, I will say na nagrebelde ako, and I will say na hindi ko expect yung mga problema na dumarating. Pero what did I do, no? Na I hold on life and I always share life to others. So, ganun ko po ibinabahagi yung buhay ko sa muling pagkabuhay sa Kwaresma. So, you just need to, parang magkaroon kayo ng sharing, no? Reflect and share your life with others. And kung alam mo talaga na pareho kayo ng problema, i-share mo yun. Kasi, that's the means of caring, and that's the means of karamay mo siya. Ako po, ganun ko po siya sinishare, no? Sa panahon po na Kwaresma ngayon, kasi maraming malungkot na naman, no? Parang, mas malungkot pa siya sa November 1, di ba? So, ganun po siya. Ganun ko po sinishare ang Lenten season sa muling pagkabuhay, no? I always share my life, okay? Kung ano man nangyari on the past, hindi ko po hinakahiya kung ano man nangyari. Because I have, yun nga. Yan ang text ba? Okay. Sige lang. Sabi ni Ate Rofi, for the timid and shy, alam nyo bang lack of self-confidence is not a deterrent to your social life if you ask God what you need. In fact, the people closest to God are the introspective ones, the quiet, solitary kind, those who withdraw unto themselves because they would rather be with God anyway. We need silence and solitude to be with God in prayer. Even getting angry is not permissible because you might say something you will regret later. On better keep quiet to think over or write your thoughts down to let out steam. Pwede po ba patugtog uli yung kanta? Paano kita papasalamatan? A grateful heart eases the pain. Sige. Ipapray namin yan for you, Ate Rafi, and thank you for listening within this hour and within our program every Sunday. And hopefully makita ka namin in sometimes. And thank you for sharing it for us, okay? Tama yung sinabi mo, dapat lumaban tayo sa yun nga, kasi alam ko kay Joy mo sinend yun, kasi ganun siya eh. It's, lagi siyang timid, lagi siyang, alam mo yun, nahihiya siya. So, yun, thank you for that, and alam ko marami din natulungan ng mga tao, yun nga. So, ganun niya rin binabahagi ang buhay, no? Muling pagkabuhay. Sa panahon ng Kwaresma ngayon kasi, all is sad, all is challenges, okay? So, alam ko, actually next week na yun, no?
dapat may panahon kayong mag-reflect every day. Okay? So, ayan po, sino pong gusto mag-share? Paano nyo ibabahagi ang pagkabuhay? One last, sige, si Kuya Maki. Okay, si Ate Hope. Okay, so, sa panahon ng Kwaresma, Resurrection of Jesus, paano mo ma-share yun? Or paano mo may malintulad yung buhay mo sa panahon ng Kwaresma? Diba, pag marating na yung Lenten season, usually, sa mother side, pinapanood sa amin yung Passion of Jesus Christ, diba? Diba doon nakikita natin yung mga paghihirap, kumbaga, let's see it into our life, diba? Sa mga naging karanasan natin, sa mga past experiences natin, sa mga masasakit na nangyari sa buhay natin, sa mga lessons na learn natin, sa mga bagay na maling desisyon na nagawa natin, yung sa mga bagay na sa life natin nangyari, we can share it through others. Kumbaga, kung alam mo nangyayari ito ngayon sa kaibigan mo, sa ibang tao, nakikita mo gano'n yung pinagdadaanan niya, diba? Through your paghihirap, sa mga naging nakuha mong mga lessons dun sa buhay mo sa nangyari, pwede mong i-share dun sa ibang tao Pwede mong i-share yung, magkamahiya na, ay nagkamali ako, bakit ko sasabihin sa kanya na, ay parang, baka sabihin niya, na parang, bakit ganyan yung gawa mo, ganyan, diba? Kumbaga, parang itatama mo lang siya, diba? Through your, sa mga na-learn mo na. So, kumbaga, itama mong iba, tapos ipakita mo sa iba na kaya din nila kasi ikaw, alam mo sa sarili mo, nakayanan mo din. Kumbaga, that's how we share our life to others, Yun. So, ayan po. So, 5:18 na on the clock. Okay, so, actually, nag-extend tayo ng almost an hour, no, sa ating talakayan. And hopefully, if you want to text, okay, or give us any comments and suggestion or any, any topic katulad ni Ate Rafi for this day, okay, we are open, okay, sa Facebook man or sa text, okay. Our hotline again is 09, okay, kung gusto niyo makisabayan, 0906-204-9680, again, 0906-204-9680, yan po ang aming hotline. And kung meron kang Facebook account, okay, you just need to search us, Youth on Air, and you just need to message us. Yun na po. And next po, next hour po is, nandito na, ang makakasama natin si Ate Hope, okay, for the next hour. And we are sharing, okay, we will share our reflection for today, and more greetings, okay, and more updates for this day. Just still stay tuned in to our program, okay. Nandito na naman po nandito po kami hanggang 6 p.m. okay. You're still tuning in for Youth on Air dito sa GVAM 792. And before ko po i-play yung song, okay, kayo po, ano po nararamdaman niyo ngayon? So, kayo po, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? This is a time of reflection, and this is the time of giving out or talking to him at this moment. Ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya? Ano ang gusto niyo ibahagi sa kanya? Now is your time to reflect. Now is your time to pray to God. And ipipray ko po yan hanggang mamaya. Okay, so you're still tuning into Youth on Air dito sa GVAM 792. And I'm gonna play the songs for you. Sige po.
hello sa mga, sana po nakapag-reflect po kayo dun sa pinaplay po namin song sa inyo. And now, mag-proceed na tayo. May gusto kong share sa inyo. Ang saint of the day po natin ngayong April 2, Sunday yan. Si Saint Francis of Paola. Saint Francis of Paola, magbibigay po ako ng konting description, yes, trivia. And sabi dito, Saint Francis of Paola wanted to live a quiet life of solitude. He managed to do this in a cave near Paola, but soon followers began to gather. He formed them into a community which emphasized pretty severe penance and austerity. Saint Francis also had a public life assisting in the French court. So ayun, sana po medyo napakinggan niyo po ang aking konting description para sa ating saint of the day, si Saint Francis of Paola. And now, meron ba kayong mga gustong sabihin sa mga kasama ko dito ngayon? Meron ba kayong mga gustong batiin or updates man lang sa inyong mga organization? Meron ba, guys? Babatiin na ako yung mga sponsors natin. Sige, go, Ate Chain. Sino ko sila? Meron ba kayo list? Okay, binabati namin ng magandang hapon, okay? Binabati namin ng magandang hapon Archbishop Florentino Lavarias, Reverend Francis Feliciano Dizon, Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto, Archdiocesan Commission on Youth Ministry, Holy Angel Student Catholic Action, at Holy Rosary Paris Media Group. Ayan po. Sorry po. Ayan. So, yung mga iba nating kasama dyan, kay Utopian, meron ba? Batiin? Meron ba kayong kakalang friend na nagbe-birthday? Ayan ako. Ayan, magandang hapon sa De Castro family at binabati ko ng belated happy birthday sa aking kaibigan na si Mark Anthony. Okay. Wala na ba, guys? Siyempre, binabati ko ng magandang hapon. David family, hello po. And binabati ko yung mga ka-workmate ko, ayan. Ayun. So, At syempre po, binabati po namin kayong mga tagapakinig namin. Thank you po sa inyo. yes. So, let's proceed na sa ating second agenda for this 2-hour program, ang ating reflection time. Ang favorite ninyo, guys. So, sino ba ang gustong unang mag-share? Meron. Wala pa naman tayong Meron. Ay, meron pala. Sige, galing Sorry. kay, ang reflection niya, galing kay Kuya Carlo. Sabi niya, it is indeed so powerful when one believes in God, because He is the only one who can beat death and transcend to heaven easily. But humans like us don't have this ability course. Most of us are afraid of death, knowing that we might leave someone important to us or leave a mission unfulfilled, thereby our spirits roam around in this world, hoping to accomplish our final task despite being given the deadline to do so. That's why we should always cherish the moment, or rather carpe diem, which means we should always take the opportunity, for we never know when we'll die. In believing so, we may find that death is an easy matter, because in our minds, we'll be living in the side of our Father in heaven, whom loved us till the day that we are born until now. There's no such thing as eternal hell, because when we die, we might be thrown to the latter, but it's just a means of making us learn. Once learned, we'll be then accepted into heaven. If only all people put this as a mindset, no one will be afraid of death anymore, and most of will entirely pour out our faith to us who can alter our destiny for the better good. Ayun yung reflection ni Kuya Carlo. Next naman, galing kay Ate Catricia. Para sa akin,
gustong iparating sa atin na gospel na kung magtitiwala lang tayo kay Lord, lahat magiging possible. Kahit pa ang pagtayo ng isang patay, na may maging inspirasyon sa atin ang pananampalataya at pagtitiwala ni Martha. Buo at tunay ang kanyang pagtitiwala na magawa ng lahat ang ating Panginoon. Minsan kasi umaasa na lang tayo sa kalakasan o kakayanan ng isang tao. Nakakalimutan natin na may mga bagay talaga na hindi magagawa ng tao na wala ang Panginoon. Sabi nga, we are made with a vacuum that can only filled by God. God does us all. Yun yung sabi ni Ate Ayun. Katisha. Thank you po sa mga nag-send ng reflection and sana po meron po kayong nakuwang lesson sa mga nag-send ng reflection sa amin. And sana po wag po kayong mapagod magbigay ng reflection sa mga texter. Meron pa bang isa? Meron pa. Meron pang, yun, buti lang, meron pang isa. Galing kay Kuya Kino. Sa ebanghelyo natin ngayon, linggo, si Lazarus ay namatay. Subalit ano nga ba ang tinutukoy ng patay dito? Literal bang kamatayan o pagkamatay? Masasabi kong hindi, sapagkat ang tinutukoy dito na patay ay ang mga taong nasa kadiliman, mga taong walang nakakaalala, mga taong hindi pansin ng lipunan, mga taong pakiramdam ay wala ng pag-asa pa sa bahay dito sa mundong ibabaw. Subalit, hindi doon nagtatapos yun. Naroon si Jesus. Naroon siya upang magbigay ng buhay. Binuhay niya si Lazarus, hindi rin literal na pagkabuhay, kundi binuhay niya si Lazarus mula sa pagkalukmok nito, mula sa pala sa mga kasalanan. Binuhay niya ito mula sa kadiliman. Tinawag-tawag tayo ni Jesus gaya ng pagtawag niya kay Lazarus. Tinatawag niya tayo upang bigyan muli ng bagong buhay at iwan ang kadiliman, ang kasamaan, ang mga kasalanan, at mamuhay sa liwanag ng tanging makakamtan lang kung tayo ay susunod kay Kristo. Ito ay ating makakamtan kung tayo ay maniniwala kay Jesus na siya ang Mesiyas, ang buktong na anak ng Diyos, ang pinadala ng Diyos Ama upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. Yun lang. Salamat. Ayun. Thank you kay Kuya Kino na nag-send ng reflection for this day, pahabol na reflection. So, dun sa mga nag-send na reflection, parang napagtanto ko lang, no, saka relate na rin dito sa ating gospel is death, diba? Ulitin ko lang, diba, tayo, diba, usually nung bata tayo, natatakot tayo kapag may nakikita tayong patay, natatakot tayo nung bata tayo na parang ayaw pang mamatay, diba? Pag tinanong sa inyo yun, diba, sa mga nakikinig ngayon, pag tinanong kayo, ready ka na bang mamatay? Ngayon, at this hour, kung nga sasabihin sa'yo na, meron ka na lang 5 minutes ngayon na titira sa buhay mo, are you ready to give up your life na? Are you ready to pumunta na kay God, diba? Usually, meron tayong marinig na sagot na, sige, pakinggan ko muna sa inyo, bago ko sabihin. Kayo ba? Pag tinanong ko kayong gano'n na, 5 minutes na lang, are you ready to die? Siguro ako, igagather ko lahat ng mga kakilala ko, kapatid ko, Sana say titirang. something, since 5 minutes na lang, no? And, hindi mo kasi alam, hindi mo talaga hawak yung buhay, eh. Anytime pwedeng kunin, no? Anytime pwedeng, sa panahon na yon, di ba, ang dali-dali lang ng buhay. Lalo na, medyo sensitive talaga ang gospel natin na yun, eh. It talks about life and talks about death as well. Yes. Yun. Kung may 5 minutes man ako, yun. Hindi ko, tatawagin ko lahat ng mga kamag-anak ko. Yung iba nating kasama dito. Ready ba kayo? Yes or no lang? Kuya Sige. Maki. Ready na ba kayong mamatay at this point of time? May 5 minutes ka na lang. Ready ka na ba? Yes or no? No. No. No pa din, di ba? Usually, majority ng sagot, kahit ako din sasagutin ko, no, hindi pa. Kasi, parang meron pa tayong di natapos na gawain dito sa buhay natin sa ilalim, di ba? Kumbaga, meron pa tayong unfinished business, di ba? Kumbaga, pag tinanong ka, ready ka ba mamatay? Ay, wait lang, parang hindi ko pa na-fulfill yung purpose ko, di ba? Dito sa earth, eh. Parang, ay, wait lang, parang
may kaaway pa ako, hindi pa kami nagkakabate. Ay, wait lang, parang may mga plano pa ako, di ba? O kaya, ay, wait lang, gusto ko pang mag-travel sa ganitong lugar. Ayoko pa, di ba? Pero yung parang, ang ipo-point lang natin is, huwag kang matakot mamatay dahil sa may iwang ka mga kumbaga dapat isipin mo yung death as pagpunta sa piling ng Diyos di ba? Pag namatay ka, pupunta tayo sa heaven. Diba heaven, usually yun yung mga nakwento sa atin ng mga parents natin, kaya lolo at lola natin kapag may namamatay, diba? Nasa heaven na sila. Nandiyan na sila nagbabantay sa atin. They become angel, diba? Kumbaga, ang iano ko lang is about that, maging tayo, open. Kumbaga, huwag kang matakot na mamatay. Kumbaga, matakot ka kung ano yung naging buhay mo dito sa earth. Kung paano ka kumilos dito, 'di ba? Kasi pagpunta mo doon sa taas, 'di ba? Kumbaga, yun na, sasaya ka na, 'di ba? Wala ka mang pera doon, wala ka mang magandang bahay, wala man yung favorite mong TV na pinapanood doon. Pero pag nandun ka na sa taas, andun na yung internal happiness na parang gustong iparamdam sa atin ni God, di ba? Yung parang, andito na ako anak, kasama na kita, magkakasama tayo as a one family. Not just because I'm just your God, but because we are now a family. Kumbaga yan ang ipapakita natin, yan dapat ang isipin natin when we heard about the word death, di ba? We will see God. Yan ang dapat isipin natin. We will go to heaven, lahat tayo. So, yun. Reflection, dahil sa nakapag-share na ako ng konti about sa death, gusto ko marinig yung mga reflection ng ating mga kasama ngayon. So, sige, si Ate Che nag-volunteer. Okay, so yun yan. Yung reflection ko for this Sunday is, yun nga, kailangan natin bumangon kung ano man kamatayan yun na natin. Kasi nga sabi nga ng ating presidente, there's a lot of deaths. Hindi lang naman yung buhay natin Heartbreak is one. Okay? Namatay tayo dahil broken-hearted tayo. Namatay tayo dahil broken family. Namatay tayo dahil stress tayo. So, yun. I would just like to share to you, okay, na you need to face your debts, your emotional debts, spiritual debts. Kasi sabi ko nga, dalawa po ang nabubuhay sa buhay, ang kaluluwa mo at ang physical no. So you just need to feel, okay, your spiritual debts, okay, with your heart. Yun nga. Yun lang po. Thank you very much. Thank you, Ate Jane. And mukhang ready na yung isa dito sa aking kaliwa. Si Kuya Maki. Ayan, para sa akin naman, ang unang nag-struck sa akin sa gospel natin ngayon ay yung, ang Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ayan, una sa lahat, bakit nasabi yon ng kapatid ni Lazaro? Bakit nasabi yon ni Martha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Kasi parang bilang isang tao, parang nasa atin na yung hindi natin kayang maghintay. Yung parang bibigay naman ni God yan bakit hindi mo pahintayin? Dito pinapakita na maghintay ka lang kasi ibibigay yan rin ni God sa right time. Sabi nga nila na God knows when is the right time. Ayun. When is the right time, diba? So, punta tayo kay Kuya... Sige. Sige, go, Yeah. Kuya Maki. May nag-text ulit. Ito, babasahin ko na siya. On the contrary, there is such a thing as eternal heaven and eternal hell. Sorry to say, in the last days, there will be no purgatory. We have been given enough chance, enough opportunity to repent. So if we have been hard-hearted and consistently sinful, we have ourselves to blame. Let us always be penitential in spirit and pray unceasingly. Ayan, galing naman po yun kay Ate Rufy ulit. Thank you po. Ayun, thank you ulit kay Ate Rufy for additional information. Where's si Ate Heart na reflection daw Reflection. Sasabi ko na lang na yung buhay natin kasi napakahalaga. Tayo na lang mismo pumili sa pathway natin kung paano natin siya
i-apply. Kumbaga, ano ba gusto mong, sa buhay? Yung parang i-fix mo siya, little by little, hanggang sa, maano mo siya, ma-achieve mo. Kasi di ba yung tanong nyo kanina, nakaka-shock kayo. Siyempre, no yung sagot ko dyan eh. Pero kahit gano'n pa man, habang nabubuhay tayo, ito na lang sasabihin ko na, pili kayo na, kasi tayo yung gumagawa sa natin, sa buhay natin. Kumbaga tayo na lang bahala kung paano tayo mamuhay na kasama ang Diyos. Yun yung kung anong gusto mo marating sa buhay, na with the guidance of our Lord, yung gano'n na lang, yung kumbaga tayo yung mismo sa sarili natin, paano natin buhayin yung sa life, buhayin? Yun. So, Ayun, thank you Ate Heart sa iyong reflection. Saka salamat din sa mga kasama ko dito na nagbigay ng kanilang reflection. No? So yung sa akin, no, parang pandagdag na rin, di ba kapag tayo sa buhay natin ngayon, di ba, kapag may nagkasala sa atin, kapag di ba, tayo naman nagkasala, we usually na sinasabi natin, can you give me, parang di ba, bibigyan pa kaya ako ng chance ng taong to, di ba? Kaya ko ba akong bigyan ng chance ng taong to na magbago? Kumbaga, tatanggapin pa kaya ako sa pangalawang pagkakataon, di ba? Di ba usually kapag when we had our second chance, di ba doon na natin papatunayan na dun sa pagkakamali mo dun sa unang ginawa mo, di ba? Dahil dun sa dahil dun sa second chance mo, pangalawang pagkakataon mo, di ba? Parang ipapakita mo na, dun ka na parang nandun na yung will mo talaga na parang, ay gusto ko ipakita sa taong to na parang kaya kong magbago. Yung parang, hindi ko nagagawin yung ginawa ko sa kanya. Kumbaga, kung nakagawa man ako ng kasalanan sa kanya, I'll make sure this time na hindi na mangyayari ulit yun. Kasi, di ba, ayaw mo na ulit mangyari yung nangyari noon eh, di ba? Naintindihan, di ba? Parang ako yung nagugulo sa sarili. Hindi. Tapos, di ba, tapos meron akong parang nabasa dito eh. Sabi dito, there is hope for a new life, even if we die, but to have this new life, we should not only know Jesus, we must also die from our sinfulness, and we should be friends with Him as well, diba? Dito na parang we should die from our sinfulness, diba? Kasama nung pagpatay natin sa mga kasalanan natin, we should also parang i-forgive mo rin sa sarili mo na kaya mong magbago, kumbaga diba? Kung binigyan ka ng chance ni God na mabuhay ngayon, kumbaga, diba, kung ikaw man kakagising mo lang sa isang aksidente, or ikaw, diba, think of this as a new life para sa'yo, diba? Saka yung every time na we woke up, kumbaga, parang yun din sinasabi sa atin ni God na it was our new opportunity. Kumbaga, may bago ka na mga harapin ngayon, kaya wag kang makahiga lang dyan, wag kang matakot, dahil itong buhay mo, itong araw na to, meron ka pang kailangan na gawin. Meron kang kailangan tao na, di ba, hindi naman natin usually nararamdaman, di ba? Or usually, may pagka-indirect yung purpose natin sa life minsan, di ba? Kumbaga, parang feeling mo kinausap mo lang yung taong to, normal lang. Pero para dun sa taong yan, di ba? Kasi minsan, parang siya naghahanap lang ng parang attention. Di ba may mga ganong bagay, di ba? Na nangyayari sa buhay na, kumbaga parang blessing in disguise, kumbaga. Yan yung mga bagay na hindi mo man inaasahan, pero alam mong naging blessings na siya sa buhay natin ngayon, di ba? So, sa buhay natin ngayon, parang let's see this up, parang blessing, di ba? Sa bawat umaga, bawat araw, kahit konti man yung tulog mo, di ba? Kasi nagising ka pa rin, di ba? Maski span of minutes lang yung tulog mo, nagising ka pa rin, may bago kang buhay, may bago kang umagang kailangan tahakin, may kailangan kang isolve ngayong araw na to, diba? Kumbaga kung hindi mo na-solve kahapon, ito yung chance mo ngayon para isolve mo na ngayong araw na to. Tapos, diba, Jesus, meron din ako ito rin eh, parang nagbabasa kasi ako dito na parang talagang nag-struck sa akin, diba? The wife asked him, parang related to sa gospel natin, give me a good reason why I should welcome you back. Tapos, the husband said, I already died for the reason of my sinfulness, but I was raised by Jesus, and now I am here before you, a renewed and repentant man. Diba? Parang yun doon sa nakwento ko, sa sagot ko kanina doon, diba? Alam ko sa sarili ko na nagkasala ako, na parang, yung nga, sa pag-open up sa parents natin na alam natin na ang hirap-hirap,
Kumbaga parang hindi from the past childhood days to teenager life, tapos ngayong 19 years old ka pa lang, doon mo parang na-feel na dapat ginawa ko na to, no, diba? Let's think of it as a lesson, diba? Sa mga katulad ko din nun dati na takot, na ayaw mag-share, kumbaga, nagdududa pa rin, kumbaga, diba? Kung meron ka mang bad relationship sa mother mo or sa parents mo, diba? It's time now na habang buhay pa sila. Kasi totoo yung sinasabi nila, diba? Kapag kung kailan wala na yung tao, doon mo realize na dapat sinabi ko to sa kanya na nabubuhay pa siya. Huwag yung hintayin na yun yung pagsisihan nyo. Huwag yung hintayin na maging common kayo. Huwag yung hintayin na yun din yung maging kasagutan mo, diba? Na kung kailan wala na sila, it's too late, diba? Don't iwasan natin ang regrets lalo na sa pamilya natin. Kasi diba, katulad nga ng mga common sa atin, sa mga kasama natin ngayon, lalo na sa mga youth ngayon, diba? Usually, diba, nagre-rebelde ka kasi parang feeling mo, mali yung parents mo. Ako, usually, muntikan na, pero hindi natuloy kasi it's too bad. Saka na-realize ko na mali talaga, diba? Yung pagre-rebelde natin sa magulang natin, diba? Kasi diba, sa family lang naman talaga tayo babalik eh, diba? Kahit, kumbaga nakipag-usap ka na sa iba't ibang tao, pero alam mo, sa pamilya ka pa rin babalik eh, di ba? Parang katulad lang din sa mga napapanood natin, di ba? Sa mga nababasa natin mga libro. It was, laging, ang foundation ng buhay is yung family natin. Kasi dyan talaga nagsisimulang lahat. Dyan ka unang nagkaroon ng emotion, dyan ka unang umiyak, dyan ka unang tumawa, dyan ka unang nagalit, or ano man yan, diyan ka unang nakafeel ng parang unacceptance or parang feeling mo hindi ka love, diba? Pero at the end of the day, sa family ka pa rin uuwi talaga eh. Diba? Maski ikaw man ay naglayas, alam mong walang mangyayari sa paglayas mong ganun dahil at the end of hahanapin mo pa rin yung family mo eh. Diba? Usually, diba, common sa mga family today yung hindi sabay-sabay kumakain. Hindi, yung minsan na nga lang nagsisimba. Siguro nung bata kayo, sabay-sabay kayo nagsisimba. Pero nung tumatanda ka na, na-realize mo parang it's between yung parents mo na lang minsan nagsisimba. Yung minsan niyayaya ka, ayaw mo pa, sasabihin mo, busy ako, may gagawin pa akong project. Diba? Pero, pag as a parents, isipin nyo rin na ma-fulfill nila from something na 5 kayo or 6 kayo or 5 kayo nagsisimba. Tapos makikita na lang nila yung sarili na sila na lang nagsisimba, diba? Ang purpose talaga ng parents natin is to bring us to God, is to bring us closer to God. Yan ang yan ang tinuturo sa kanila eh. Yan ang parang gusto nilang ipahiwatig sa atin eh. Kasi diba yung parents natin unang nagturo sa atin, magdasal, yung angel of God. Ako sa akin, natutunan kong unang prayer is yung angel of God eh. Angel of God eh. Yung habang natutulog, ipapakita pa sa yung parang, anong tawag doon? Parang frame na may prayer. Yon. So, ayun, to sum it up, diba? Sa buhay natin ngayon, don't lose every life of your chance as a new opportunity. And, huwag kang matakot sa death dahil makikita mo ang Diyos pag ikaw ay namatay. Huwag kang matakot dahil baka mapunta ka sa ganito, ganyan. Huwag mong isipin ang kamatayan as something na end na ng buhay mo, diba? So, yun yung masishare ko sa inyo, guys. Ate Hope on the radio. Yeah. Tapos, may gusto kaming sabihin sa inyo, sa mga kabataan ngayon, at sabay-sabay po tayo. Yun nga. Dinig mo, dinig namin, manalig ka at ikaw ay pagpalain. Ayun, maraming salamat guys sa inyong pakikinig this day, and Yun, open yung line namin, okay, every day. Yes, Just sa visit page us sa namin. Facebook. I-like nyo kami sa Facebook and message mo kami. Kung gusto mo nakausap, nandun lang kami. Yes. You could be with Ate Hope, Ate Chain, Ate Heart, Kuya Don. Kuya Don, si Kuya Maki, nandun din si Ate Max. Okay? Yes.
every day nandyan po kami. You just need to message us, okay? Mm-mm. At kung hindi mo kami ma-message, pwede mo kami i-message every Sunday sa Youth on Air. Yan. Yun po, at maraming salamat po sa araw na to. Yun. Yes, wala na. And thank you. And thank you for today, guys. And magsimba po tayo lahat. And ito po ulit si Ate Hope with my Ayan, Kuya Maki po, naglilingkod sa bayan. Ate Heart po. Kuya Don? Yes, we're now signing off. And Ate Chain, siyempre, ang nauna nating anchor kanina. God bless everyone. Hirap umawit mag-isa, ang kasabay lumang-gitara, para walang saysay ang kilos ko sa mundo. Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ibang tao, maghanap ng tablado mo sa loob, o nagpangmasdan ang pangyayari.